So ituloy po natin itong Finding Peace in a Troubled World. Napapanong pag-aaral, especially sa mga kaganapan nowadays sa mundo na ating ginagalawan. Last time na pag-usapan natin yung mga iba't ibang dahilan kung bakit naging elusive yung peace o yung kapayapaan. Isa raw sa reason yung violence itself. Ito raw 20th century, isa sa pinaka-violent na panahon or era ng mankind. Pero kung mahilig kayo sa history, ilan lamang kung tutuusin yung panahon na kung saan ang mga tao hindi nagpapatayan. That is the mark of Cain. Alam natin, yung mismo yung marka na iniwan ni Cain nang patayin niya si Abel. Na kung babalikan nga natin yung una natin pinag-aralan, because of one wrong choice ni Adam saka ni Eve, pumasok ang sin. At alam natin, sinabi sa Biblia sa Romans chapter 6:23, the wages of sin is death. Walang ibang bunga ang kasalanan kundi kamatayan. At yung death na pinag-uusapan natin, dalawang klase. All kinds of death means separation. Ang unang kind of death na naranasan ng tao na magkasala, spiritual death. Kaya nga kinailangan yung sinatawag na salvation through the Lord, through the Messiah. Pangalawa, sa isang klase ng death, yung separation ng kaluluwa sa katawan. Yun naman yung physical death. So, ang bunga ng kasalanan, dalawang klase ng death. Death, spiritual death, saka physical death. Antimano, nung magkasala si Eva at si Adan, hindi naman sila namatay kaagad sa harapan ng Panginoon. Pero namuhay sila, kasi kinakailangan magparami. Namuhay si Adam saka si Eve, almost 1,000 years old, at dumami na sila by that time. Pero definitely, ang isa sa bunga ng kasalanan ay yung aging. Hindi naman supposedly mag-age ang tao eh. Dapat kung ano sa Adam saka si Eve nang likhain ng Diyos, hanggang throughout eternity, ganun ang age nila. Pero dahil nga physical death din ang meaning nun, ang bunga ng kasalanan, yung cells unti-unting namamatay. That's why merong aging. That's why yung balat ni Cyrus totally kaiba sa balat ni Kuya Arman, let's say, no? Kasi age gap. Hindi ko sinasabing matanda na si Kuya Arman, syempre. Matured na yung tao. I mean, yung magulang sa anak, iba eh. Kasi yung cells, yung composition ng katawan itself, unti-unti dahan-dahan, ashes to ashes, dust to dust. Bunga ng kasalanan yan, any kind of death. Hindi lamang yun. Ang nakakalungkot nga, nakita natin yung bunga ng kasalanan kay Cain. For the first time ever in human history, pinatay ng kapatid yung kapwa-kapatid. Hindi ibang tao pinatay niya eh, kapatid niya mismo. Yung first ever murder na tinatawag, nangyari siya. Mula noon, dinala na rin natin yon because we are sinful, just like Cain, no, tinaglay natin yung tinatawag na murderous. Yung violence, yung murderous spree, yung violence, tinaglay natin. At mula noon hanggang ngayon, basahin niyo man ng Old Testament hanggang panahon natin ngayon, yung dugo na dumanak because of man's violence against each other, hindi na natin masusukat. At even nowadays, makikita natin yan around us. Alam niyo mga kapatid, mapalad tayo. Hindi tayo mga taong abot ng ISIS, hindi tayo naaabot ng Al-Qaeda, hindi tayo kahit pa naaabot ng Abu Sayyaf. We are here, no? Napaka-komportable natin, malayo tayo sa violence. Pero imagine the people na nakatira sa mga lugar na yon, each and every day. Pag inutusan mo yung anak mong bumili ng kubos o ng mantika or what, hindi mo alam kung makakabalik pa. Yung mga lalaki, yung mga asawang lalaki, hindi mo alam kung buhay pa bukas o hindi. Because we know kung sino yung number one na biktima ng violence, and that is the male. No? Because we are the force. Tayo yung merong lakas, kapangyarihang lumaban, so sila kaagad ang ini-eliminate. Magbasa kayo ng balita, it's always the male. No? At yung violence ng tao sa kapwa-tao, gayon na lamang. At last time na pag-aralan din po natin, hindi lang naman yung violence ang source ng kawalan ng peace ng tao. Marami pang iba. Maraming issue sa buhay na hindi naman masasabing napaka-violente, pero umaagaw sa kapayapaan ng tao. Yung trabaho, no? Di ba mga few years ago nauso yung love letter mula sa kumpanya?
Na kapag bukas pagpasok mo sa opisina, merong itim na sobre dyan or what, or any kind of letter from the company, malaki ang chance. Thank you letter na yon. Na maraming salamat sa 40 years na ibinigay mo sa kumpanya. You're fired, you know. Kasi yung mga nag-hire sa'yo, yung mga nakakita sa maganda mong mga ginawa 40 years ago, wala na lahat yun. Yung magfa-fire sa'yo someone new na hindi ka naman kilala. Siyempre, ganun lang naman yun eh. Hindi ko alam kung ano yung nagawa mo sa kumpanya, pero di say no, kinakailangan mag-cut at isa ka nga sa mata. Yun, trabaho. Hindi lamang yun, yung kalusugan siyempre, nagiging dahilan yung kung bakit yung peace ng tao nawawala rin. No? Yung bang nananahimik sa isang lugar, biglang kumalabog ng mabilis ang puso. Hindi naman ako tumatakbo bakit ganito puso ko? Di ba yung palpitation na tinatawag? Mabibigla ka na lang eh. No? Minsan nakahiga ka, matutulog ka, hindi ka matulog, naririnig mo yung tibok ng puso mo, lakas eh. May iba mag-aalala na siyempre, ano kayo sabihin nito? No? Kumakatok na ba ang pinto ng langit? No? Tunog, ano yata yung katok yata yun eh. Sa pinto ng hopefully nga, pinto ng langit, ano? No? Yan na, after mong kumain ng chicharon, yung batok mo ngayon. No? After mong kumain ng kabsa, which is 1 linggo mong kinakain, ayan ngayon, masakit ang batok mo, di ba? Yung ulam na pwede namang wag lang yan ng mantika, nilagyan mo ng mantika, ininom mo yung mantika, ayan, sumasakit ang batok mo ngayon. Yung arteries ng puso mo, barado na. Meron kasing man-made eh. Merong nasa iyo na, because of your genes. Sick genes mula sa mga magulang, meron ng mga bagay na ikaw na mismo gumawa sa sarili mo. You choose it, no? You chose to be like that. Hindi lamang yun. Nawawalan ng kapayapaan minsan ng mga tao when they're thinking about their child. Ano kaya itong batang ito paglaki niya? Kasi ang magulang, syempre, gusto natin ng mga bata, yung the best, di ba? Ang taas na napakatayog ng ating pangarap sa ating mga anak eh. Pero habang lumalaki siya, nagiging sutil tong batang ito. Especially nung magsimula na siya sumagot-sagot, no? Nung baby pa siya, lahat ng sabihin mo sumusunod, ang cute-cute eh. Nung medyo lumalaki na, dinidilaan ka na, no? Nagdadabog na, ayaw na makinig, sumasagot-sagot na, mas marunong pa siya sa math. Mas marami pang alam, di ba? Sa MAPE. Mas marami nang alam tong batang ito, magkakaroon ng sarili. You know, unti-unti. Habang lumalaki yung bata, yan na, marunong na magpaalam. Sasama po ako sa kaibigan ko, pupunta lang kami ng Timbuktu. Nang babalik ka agad kami. Nakaalala ka ngayon, ano kayo mangyari sa aking anak or what? Maraming pwedeng maging dahilan kung bakit yung peace ng tao napaka-elusive. Pero ang good news, last time na pag-aralan natin, na doon ngayon pumapasok si Jesus Christ. Kasi nga alam na natin yung quotation, yung kasabihan na peace is not the absence of war, but is the presence of God, di ba? It's not the absence of danger, the presence of God, at marami mong pwedeng ipalit dyan sa mga yan. And that is true. That is true. At yun po yung pinasok natin last time na pag-aaral, katulad po ni David. Kaya si David, paborito ko yung chapter 23 ng Psalms, kasi yun yung everyday life ng isang Kristiyano. Tao, yes, in general, especially na isang Kristiyano, na target mismo ng kalaban para ibagsak. Di ba? Alam natin yung chapter 23 ng Psalms. At ang paborito kong part doon, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because thou art with me. So there is a valley. At ang valley na ito na dinadaanan natin, no? Valley na punong-puno ng darkness. No? And we are walking under the shadow of death. Na kung wala ang Panginoon, hindi mo siya kasama, hindi mo dala yung ilaw, yung nasa kadiliman, masasamang espiritu yan. And this planet na kalalalagyan natin, dito kasi tinapon si Satan at kanyang mga demons. Hindi sa Mars, hindi sa Moon, hindi sa Jupiter. Ang sabi sa Biblia sa Aklat ng Revelation, dito sa Earth, sa lupa itinapon si Satan at kanyang mga demons after ng rebellion sa langit. So they are all here on this planet. Kasama po natin sila. Pero namumuhay sila sa spiritual na dimension, and we are on the physical dimension, but we are mixed together, at meron silang nagagawa to influence us, like Eve, like Cain, like Judas, like Peter. Nagagawa nilang makialam sa buhay natin. Malakas po ang kanilang influence over us. Yun yung hirap kapag hindi natin kasama yung ilaw.
Kapag hindi kasi natin kasama yung ilaw habang lumalakad sa lambak ng kamatayan, iba ang kasama mo. Definitely, that will be Satan or one of his demons. Kaya nga ilaw ang iniwan ng Panginoon eh. We are the light. Last time na pag-usapan po natin, ibadadagdag ko lang, yung power ng intercession, yung power ng prayer. Kung inakala natin yung ginagawa natin panalangin, walang nangyayari, akala mo lang yun. Yes, meron po. At karamihan sa mga nangyayari sa prayer natin, hindi natin nakikita. But definitely, mayroong sagutan Diyos doon. Ang isa nga sa example natin last time, yung pong mga powerful nations ngayon, alam natin kung gaano karami pa rin yung kanilang tinatawag na nuclear arsenal. Alam natin ang ginagawa ng North Korea. No? Nananakot na naman sila kasi nagkaroon daw sila ng tagumpay na missile test. Maraming tao na isang pindot lang, millions ang mamamatay. But because of our prayer, because of the prayer of all the saints, all the Christians around the world, hindi lamang tayo, yung simpleng pagpindot hindi nila magawa. Yun yung pagpigil na ginagawa ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit's ministry is to convict men of sin. Kahit sabihin nun yung napaka-evil niyang Kim Jong-un or Il na yan, there's always the Holy Spirit na pumipigil sa kanila. Hindi pa rin nila kayang gawin yung gusto nilang gawin unless otherwise bigyan ng permission ng ating Panginoon. Kapag tumigil ang Holy Spirit sa conviction, then they can do whatever they want. At mababasa nga natin sa Thessalonians yan. Hanggat narito ang church, kasi ang Holy Spirit po, ang Espiritu ng Diyos, nananahan sa puso ng bawat Kristiyano, hanggat narito tayo, hindi aalagwa ang gawa ng kadiliman. Hindi. Because we are praying and because of the Holy Spirit na nasa atin. Kaya nga sa aklat ng Thessalonians, sabi doon, kapag nangyari na yung rapture, then mare-reveal yung Antichrist. Magagawa niyang gawin lahat ng gusto niya kapag wala na ang church. Because it is us who stands in the way through the Holy Spirit which is within us. Kaya, hindi man nagpapasalamat ang mga unbelievers sa atin, dapat maging thankful sila sa mere presence ng Holy Spirit sa puso natin. Kaya hindi nagagawa ni Satanas ng kanyang mga demonyo, ng Antichrist yung gusto nang gawin nowadays because of the church, because of the Holy Spirit na nasa church. So yun po yung klase ng power, kapangyarihan, pag-asa na binigay ng Panginoon sa atin. Yes, this world is turbulent. Sino ba ang hindi nakakaranas ng turbulence ngayon sa buhay? Even yung mga disciples, yung mga apostles, kasama nila ang Panginoon pero napaka-turbulent ng buhay nila. Pero sabi nga sinawit natin kanina, it doesn't matter. Nothing else matter basta't kasama natin ang Lord. Kaya nga ang Lord habang nakasakay sa bangka at nagkakabagyo-bagyo, nothing else matters sa kanya, natutulog siya eh. Because of that peace na pinag-uusapan po natin. At yun yung peace na yon na pinakita ng Panginoon sa bangka na muntik-muntikan ng lumubog at ang sarap ng tulog niya, yun yung mismong iniwan ng Lord sa atin, di ba? My peace I leave to you, I give to you. Yung mismong peace na meron siya. Hindi siya yung tipong gumawa ng peace tapos binigay sa atin. Ang sabi niya, my peace I give unto you. Hindi sinabing Gabriel's peace, Michael's peace, Elsa's peace, Lito's peace. Hindi eh. Hindi peace ng kung sino man. Peace niya mismo ang ibinigay sa atin. Because the Lord knows. Di ba ang Lord mismo nagsabi, in this world, there will only be pain, suffering, heartaches because of sin. Siya ang nagsabi nun. Kaya nga kung nangangarap tayo na one day, sa pamagitan ng presidenteng ito, sa pamagitan ng hari na ito, babalik sa malaparaiso ang mundo, nagkakamali ka ng iniisip, kapatid. It will never happen. Kasi sinabi sa aklat ng Timothy, this world na kinalalagyan natin pabulok ng pabulok. Yun po yung tinatawag na entropy. Mula sa creation na napaka-fresh, sa mga susunod na panahon, pabulok ng pabulok yan. Parang mansanas. Diba? Kapag ripe na siya, napaka-fresh, diba? Hindi mananatiling fresh yun. Unti-unti, along the days, mabubulok siya. Even us, we are fresh now? Yes, we are fresh now. Diba? Pero after many years, 10 years, let's say 10 years, hindi na. Hindi na. Everything na nagsimulang fresh, uuwi sa pagkabulok.
Yun po yung mundong ginagalaw natin specifically. The physical universe itself, because of sin, nagsimula siyang mabulok. Walang sinabi sa Biblia na bulok, tapos na fresh, na bulok, naging fresh. Magkakaroon ng ganon, of course, alam natin at the end of days. At malalaman natin mamaya yan. No? Ihanda natin ang ating mga sarili. Ngayon pa man, sa kabila ng maraming assurance of peace na binigay ng Panginoon sa mga apostles, merong isang gabing nagdaan sa kanilang buhay. And one way or the other, maging sa atin, dumarating itong tinatawag na the night of terror. The night of terror. Kasi bago ang umaga, may gabi muna eh. At yung terror, kadalasan nasa gabi. When you don't know what will happen tomorrow. So pag-usapan natin tong night of terror na pinagdaanan ng mga apostles. And I believe one way or the other, meron tayong ganyan mga klase ng experience or maaaring na-experience natin nowadays. Pag-usapan natin yung dilim. There is something threatening about the dark of night that takes our fears and multiplies them. Things that in the daylight would create little or no concern become worrisome in the night. Sino sa atin yung nakatira sa tabi ng sementeryo? Kami kuya, move kami sa apartment tabi ng sementeryo. Pag sumilip kayo sa bintana, preskong hangin na. Kasi mga sementeryo na sa baba. November eh, dami parang okay din. Oo, yun. Pero nakakatakot. Oo nga. Sarap pa namang suminghot ng ng hangin sa umaga pagbukas mo ng bintana. Pero puro pansyong yun nandun. Tapos parang may nagsisigado na hindi maintindihan kung ano sinusunog, no? Okay, wag na nga, masyado naman morbid yung sementeryo. Sa park na lang, sa park. May curfew, syempre nagtitipid sa kuryente, nagpapatay ng ilaw, Yung park na napakasarap daanan sa umaga, kapag dumating yung mga alauna, alas 2, hindi na ganun ka-easy daanan yon. Kasi something else lingers in the dark. Andyan na yung mga magnanakaw, mga hold-upper, diba? At yung mga iba't ibang klase na mga night creatures na tinatawag. Sa umaga, wala yung mga yan. Nakaganda-ganda sa park. Sa Luneta, kaganda-ganda dun sa umaga eh. No? Maging sa amin, may park doon, nakaganda-ganda sa umaga. Pero pag nagdilim, nag-iiba siya. Nag-iiba. Pati yung mga taong pumupunta doon, iba rin. Iba yung mga taong pumupunta doon sa umaga, iba yung taong pumupunta doon sa gabi. At kadalasan yung mga pumupunta sa gabi, dangerous. Diba? And hindi lamang sa personal natin mga buhay, ganun din, sa personal natin mga places, ganun din naman. Kaya nga last time na pag-usapan natin patungkol sa mga takot sa dilim, di ba? Mga takot sa dilim. Because there is something in the dark na embedded sa puso ng tao na mayroon something fearsome in the dark. Una, alam natin kung saan nagdoduel ang kalaban. Hindi nagdoduel ang kalaban sa light. Nagdoduel ang kalaban sa darkness. So, kaya no wonder, kasi embedded sa atin yon mula sa ating mga ninuno, there is something in the dark na tumatakot sa atin. Maaring wala talaga because of our fear, nagkakaroon, or meron talaga, and that is yung kalaban themselves, kumikilos to scare us. There is something in the dark. Embedded na sa atin yan. Yung fear na tinatawag, embedded na yan sa atin. Ngayon pa man, kaya nga pinaglalabanan siya. And since we are the light, supposedly, they are afraid of us, not us afraid of them. And that is through faith in the Lord. Kasi nga, hindi ba nabanggit ko nung nakaraan, isa sa napaka-tiny, gatuldok na test of faith na lang yun eh. Yung wag kang matakot sa dilim. Gasino na yung very, 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 very small, tiny speck of show of faith na hindi ka takot sa dilim. Simulan mo na doon, kapatid. Simulan mo na doon. Kasi kung sinasabi natin hindi tayo takot sa tribulation na darating sa mga Kristiyano, pinupugutan ng ulo, gagamitin blade, tapos takot ka sa dilim, hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi ako maniniwala. Kasi yung pong fear of the dark, tiny, very tiny speck, test of faith lang yan. So ulitin ko po, kung takot ka sa dilim, you will not survive the tribulation. You will never survive.
kung takot ka sa hindi nag-e-exist, lalo kang matatakot sa nag-e-exist. Yun po ang point ko. If you're afraid about something na hindi naman nag-e-exist, lalo na sa mga nag-e-exist talaga, you will never survive. You will never survive. You will always be the fearful one. Ano na yung tatlong klase ng challenge people meron sa simbahan? Tatlong klase yun eh. Ha? The faint-hearted, yung mga matatakotin, ano? No? May kumalabog lang sa gate, mutawa! No? Mutawa ka agad. Faint-hearted. Ano pa yung isa pa? The wayward, yung mga rebellious naman. Laging pasaway. No? Ayaw makinig. Wayward, fearful, ano pa yung isa yung pangatlo? The weak. Ito naman yung mga mahihina. No, lagi nang lulupaypay. Tayong lahat ay pumari. Para siyang kampanerong Kuba eh. No? Tapos siya pa yung... Sino ba ang teacher natin sa kalakasang spiritual na ibibigay ng Panginoon? Si kapatid! Tapos lalamya-lamya kang ganun, no? Napaka-weak. Kung kasama tayo doon at wala namang itsapwera, I believe, then let's do our best na mapunta tayo naman doon sa mga, sa a better place, let's say, kaysa doon sa tatlong nabanggit natin. So, tingnan nga natin. Ituloy pa natin to. As adults, we face a very different set of fears. Fears that are not mere illusion, but the terrors that flow out of a broken world. Where, as one writer put it, hurt people hurt people. Yun lang naman ang buhay ng tao eh. Sino ba mananakit sa atin kundi kapwa natin tao? Yung mga taong nasasaktan, mananakit din ng ibang tao yan. Fears that call for a deeper, more abiding peace that can be achieved by turning on light bulb. Ito yung klase ng fear naman na ang fear of the dark kasi ang sagot lang dyan, turn on the light eh. Tapos ng problema mo eh. Takot kang pumasok sa banyo kasi madilim eh. Pag binuksan mo na yung ilaw, wala nang takot, di ba? Kapag tapos nang gumamit, pagpatay mo, takbo ka na lang na ganun. O tapos na ang problema mo. Kaso, bukod doon, marami pang kinatatakutan ng tao na hindi masosolve by turning on the light. Yun nga yung mga elusive na mga pangsagot dun sa fears na yan. Di ba? Sabi nga natin kanina, sa una natin pinag-usapan, yung mga bata, yung welfare ng mga bata, especially yung, halimbawa, bilang kumalabog ang puso mo, tapos kinig na mo yung bata, lit-lit pa ng anak ko, Panginoon. No? Inaalala mo yung bata ngayon. O hindi man yung puso mo, yung trabaho mo, medyo mukhang apektado yata, paano na yung mga pag-aaral ng mga anak ko, and so on and so forth. Anong sinabi ng Panginoon? Yung mga laging pinagwawarihan ng tao? Food. Ang tao, nawawala ng peace, no? Kapag wala na makain. Shelter. Yun kasi mga basic needs ng tao eh. Food, shelter, clothing. Ano kayo susuot ko? Wala akong maisuot talaga. Samantalang 100 damit yung nakakapilang ganun. Wala kasi siyang mapili. Kaya umiiyak, wala siyang maisuot. Kasi wala siyang mapili eh. Walang fit sa occasion or what. Mapalad tayo, I believe, marami tayong saplot. Pagkain, mamaya makikita ninyo na naman. At sa buong maghapong ito, kung ilang kilo ang kakainin nyo, kapatid. Ilang kilo yun. No? Shelter, ito, meron tayong shelter. Kami po, doon sa Pilipinas, yung church na una kong dinaluhan, nagsimula yun sa dock shed. Kulungan ng mga itik. Kulungan ng itik, na kapag Sunday, nililinis nila. Alam natin gaano kabaho ang itik. Yung kulungan ng itik, nililinis yun. Kasi walang ibang space or place kundi yun lang. Itinatabi mga itik, no? Tapos naglalagay ng upuan, dun sila, yung mga kapatiran. Doon nagsimula yung church, no? Itikan. Regardless nung amoy, nung lansa, ang tatapakan mo dun, shells. Kasi yun ang kinakain ng mga itik eh. Puro shells yun. At alam natin yung amoy, napakalansa. Pero that church na dinadaluhan ko nung araw, nagsimula doon. No? Nagsimula doon. Yun yung inawit natin kanina, nothing else matters. Ang lansa naman dito, nothing else matters. Ang sikip naman, it doesn't matter. Napakainit naman, it doesn't matter. Kasi si Jesus Christ ang pinuntahan mo, hindi naman yung lugar eh. Hindi naman yung pagkain eh. Hindi naman yung mga katabi ninyo eh. Si Jesus Christ. Kaya nga sabi natin,
kapag nagkatampuan kayong dalawa, at umalis ka because of Him, hindi talaga si Jesus ang pinupuntahan mo. Kasi kung si Jesus Christ talaga ang reason kung bakit tayo narito, awayin ka man ng katabi mo, agawan ka niya ng pagkain, you will stay. Because nothing else matters. Only the Lord. No? Lagi natin pinag-uusapan yan, and yet, marami pa rin nahuhulog dyan because of the enemy. Enemy within, the flesh, enemy without, Satan and his demons, and enemy around the world. Tatlong klaseng kalaban kasi ang nagsasabi sa atin, umalis ka na dyan, ang takaw niyan, you know, ang sungit-sungit niyan. Yun lahat. Pero then again, kung talaga si Jesus Christ ang focus, ang sentro, hindi mo papansinin siyempre. Sige, mang-away ka dyan, basta ako kay Jesus Christ lang ako, di ba? Parang napakadali, ano? No? Alam ko, mahirap. Pero again, with God, all things are possible. Posible lahat sa Lord. Sa atin, imposible yon. But meron tayong Diyos na ang lahat ay pawang posible. Ngayon po, itong Night of Terror, yung mga fears na pinag-uusapan natin, kung hindi man yung mismong fear of the dark, kundi something else, ito mismo yung naranasan ng mga apostles nung gabi na yon. This was the need of the hour in John 14, in an upper room, the night before the cross. Pilitin natin, gamitin natin ng konti imagination natin. Ilagay natin yung sarili natin ngayon sa upper room. Nandun ngayon yung mga apostles sa Jesus Christ. Okay, tinatawag na Lord's Supper, or ang tawag na iba, Last Supper. Nandun tayo ngayon. In an upper room, night before the cross, the atmosphere stretched and strained by the tension of the moment. There may not have been active conflict, walang patayang nangyayari nung gabi na yon sa paligid nila or sa among them, but there certainly wasn't peace. Weary sila by that time. Nung magkita-kita sila sa upper room, merong kabigatan sa puso ng lahat. Meron. Naalala ninyo si Paul, yung last night na si Pablo, nagturo siya, na kung saan sa haba ng Bible study, kasi panghuli na yon, merong natulog sa bintana, nalaglag, si Eutychus. Kasi talagang itinodo ni Paul, hanggang madaling araw, nag-Bible study siya, kasi last Bible study na yon. Last Bible study, itinodo niya talaga lahat. Ang bigat ng puso ng mga kapatid nung paalis na si Paul. Iba nga nag-iiyakan, di ba? Sabi nun kasi, I will not see your face anymore. Hindi ko na muling makikita ang iyong mukha. No? Kaya nag-iiyakan sila nun, kay Paul yun, ha? Kay Paul. Kasi pag alis si Paul, hindi nila makikita ever si Paul. Kapag sa langit na lang, kung ligtas sila lahat, then they will see Paul again. Pero in the flesh, that's it. And we know the feeling, in a way, na kapag yung meron kang kaibigan or loved one na for the last time mo lang makikita after no more, we know kung gaano kabigat. Di ba, alam natin kailan lamang may mga kapatiran na naiwan ng mga mahal sa buhay, no? Yun yung mukhang lagi mo nakikita galit man, masaya, or what. Tapos one day, that's it, no more. We know yung bigat, ano? Kaya yung iba, no wonder, kapag especially mga namatay, pag inililibing na, hanggat maaari talaga, wag muna no? Yung iba nandun na sa ilalim, pinabubuksan pa, kasi para makita ulit for the last time, yung face. That's why, alam ko minsan pinagtatawanan natin yon. Kasi sumama ka na kung gusto mo, pero yun kasi yun for the last time kasi pag sinarado na yon, sinabuyan ng lupa, that's it, no more. No more. Of course, may mga pictures, may Facebook, di ba? Pero iba pa rin yung nakikita mo siya personal. Kaso darating ang time, no more. That's the last night, the last day na makikita mo siya. Yun yung naramdaman ng mga kapatid kay Paul nung gabi na yon. At sa gabing ito, sa ating Panginoon. The last time na makita nilang normal, let's say, walang sugat, walang dugo, hindi nangingitim sa bugbog ang Panginoon. That is the last night. Na hindi lamang yun, that will be the last night. Kasama lang ang Panginoon kumakain sa pagkainan. Imagine, sa mga susunod na meeting nila, naglo-Lord's Supper sila, they will remember the Lord. No, nakupo ang Lord dyan, huwag ka nga dyan. No? You know, they will remember the Lord. Yun yung gabi na yun. In that night, sadness and fear had overtaken the disciples. Confusion, fear, hindi siguradong future, what will happen to us. Yun ngayon ang namamayanin sa puso't isipan. Tao po kasi sila like us. No? Tao rin sila like us. Like us 100%. Yun po yung mga apostles na pinag-usapan natin.
bago pa yung gabi na yon, for several days, Jesus' followers had been on an emotional roller coaster. Jesus had warned them over the last few months pa about what awaited him in Jerusalem. At ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem, betrayal, suffering, death. Di ba kaya nga merong eksena, pinipigilan ni Peter through Satan. Pinipigilan ni Satan through Peter ang Lord. Hindi lamang yun, maraming pagkakataon na pinipigilan, Lord, wag po, hindi kayo pwede. Hindi ka pwede mamatay, Panginoon. Kasi yun ang sinasabi ng Lord for many times na. Bago yung gabi na yon sa Gethsemane, sa upper room, yun ang lagi na sinasabi ng Panginoon, the man, I must be delivered to the unbelievers. At naiintindihan sabihin nun, I need to die. No? Mamamatay na ako, kumbaga. Kung i-rephrase natin ngayon, imagine someone you really love and who really love you in turn, sasabihan ka, alam mo, mamamatay na ako. Tapos each and every day, no, it thickens, no? Yung pakiramdam, yung way ng pagsasabi ng mamamatay, lalong kumakapal, lalo mong nararamdaman ngayon. At maaaring hindi natin na-experience, pero imagine the feeling na taningan ang buhay mo. Me, myself, hindi ko kayang ipaliwanag yun. Sabihan ng doktor, ay, ano gusto niyo? Good news or bad news? Bad news po muna. No? Next week, patay ka na. I mean, ano yung feeling ng ganon? Di ba? Ano yung feeling ganon? Yung tinaningan ang buhay mo. Marami kasing ganyan, natutuloy talaga. Merong iba tinaningan, pinag-pray, nabuhay pa. But there are other more. Tinaningan, niloob ng Panginoon, kinuha na niya kasi time na niya pumanik sa langit eh. Imagine that feeling. Kung Kristiyano ka, siguro in a way, emotional ka pa rin siyempre, tao ka eh. Hindi, okay lang to. Huh? Ganun tao ka eh, you will feel it. Hindi ka pa pumapanaw, namimiss ka na nila, namimiss mo na sila. Hindi lamang yun, you will think of the things na dapat pala ganito. Nagyaya ng isang araw sa Baguio tong anak ko, hindi ako pumayag eh. Yung pala, mamaya pala, mamamatay na ako. You know? Di ba, andan yung mga mapanghihinayang kapag tinaningan ang buhay? Especially sa mga unbelievers, andan yung kawalan ng peace. Sana pala ganito, sana pala ganon. Ganun pa naman ang tao. Kapag konting-konti na lang yung time, ang tao kasi, ang expert ang tao sa cramming na tinatawag. Cramming. Yung bang you have all the time to do it, nung nandun ka na sa dulo ka ng ganon, saka mo ngayon gagawin yung dapat mong gawin. Ganun ang tao eh. Mahilig sa cramming. Ano ba yung tawag dun sa school naman? Tardiness. Diba? Iba naman yung tardiness, ano? No? Kasi magkapatid kasi yung cramming sa tardiness. Magkapatid yun eh. So alam ng mga disciples, ng mga apostles, since ang Lord na rin mismo nagsasabi, na kapag bumalik sila ng Jerusalem, 3 bagay lang ang mga pwede nilang kaharapin. Betrayal, suffering, and death. Now imagine us. Mga kapatid, punta tayo doon. Oh, sige, yes. Ano ba dadatan natin doon? Betrayal, suffering, and death. Sinong sasama? Siyempre wala. Siguro kung hamburger, french fries, saka coke, sasama pa lahat. Pero kung itong 3 to, betrayal, suffering, and death, sino? And yet, nandun sila lahat sa path na yon na tinatahak ng ating Lord for the love of us. Betrayal, suffering, and death. At yun, laging sinasabi ng Panginoon sa mga disciples, sa mga apostles, each and every day, habang lumalapit yung araw ng kanyang kamatayan. Mabigat ba sa puso yung ganun? Ang bigat nun ha. Kunyari, ang Lord kasi, Friday siya, di ba? Friday ng alas 3 siya namatay eh. So let's say Monday ngayon. At ito na ngayon. Ano ka gagawin natin? Malapit na, Friday, you know. Ang tao, di ba, sabi nila, pag yung, kunyari, Friday ng isang linggo na lang siya, di ba iba ginagawa na lahat? Manonood na sine, kakainin yung paborito niya, matutulog ng todo-todo, yung mga gusto-gusto niyang gawin. Pero iba siyempre, mag-spend ng time sa mga mahal sa buhay. Minsan nakakalungkot yung ganun eh, no? In the rest of your life, malayo ka sa kanila. Nung isang linggo ka na lang, saka ka pupunta doon, sasamahan mo sila. How sad is that? So sad. So sad. And yet, nangyayari yan sa tao. No? Kaya nga si David, ang isa sa prinsipyo ni David sa buhay, no, Lord, teach me to number my days. Ang ibig sabihin ni David doon, Lord, I know I am not forever.
Lord, I know one day I will die. And I don't know kung kailan yon. Pero at least man lang, teach me to number my days. Ibig sabihin, mamuhay ako as if it is the last. Kasi pag alam mong huling linggo mo na, puro special na gagawin mo sa isang linggo na yun eh. Makikipagbati ka na sa mga maaway sa'yo, sa mga inaway mo. At kung may utang ka naman, bayaran mo or what? Kasi hindi mo pwedeng lagpasan yun. No? Di ba gagawin mo na lahat? Hindi mo mabigyan ng flower, yung mahal mo sa buhay, binibigyan mo na kasi mga huli-huli na yun eh. Imagine kung ang thinking natin, each and every day of our lives are the last day, it will always be special. It will always be special. But then again, madaling sabihin, pero I believe, hindi naman napapractice talaga. Hindi naman napapractice talaga. Pero ang Lord, imagine, mula na magsimula siya sa ministry, for more than 3 years, in preparation na yun eh. Doon sa reason kung bakit siya in the first place pumasok sa ministry. And that is to die on the specific day for mankind, for our sins. So heavily did this information weigh on the disciples that when Thomas heard Jesus was heading in the direction of Jerusalem, na kung saan ina-expect nga nila, kamatayan, kapahamakan na naghihintay, ang sabi niya, let us also go. Tara, sumama tayo. That we may die with Him. Para mamatay na rin tayo kasama ng Panginoon. Ito yung kwento ng buhay ni Thomas na kadalasan namimiss natin kasi nakilala natin si Thomas bilang doubting Thomas. Ang lagi nating inaalala kapag si Thomas na pinag-uusapan, yung time na hindi siya naniniwalang ang Panginoon, nag-resurrect na, unless mahipo niya yung sugat sa kamay, sa tagiliran, hindi siya maniniwala. Yun lang yung natatandaan natin patungkol kay Thomas. Pero maraming mga positive na mga parte ng buhay meron si Thomas. Like this, he was willing to die with the Lord. Doon natin makikita yung prejudice natin sa isa't isa. Na minsan yung nagawang mali na isa, doon tayo nagfo-focus. Di ba parang papel nga raw nakaputi-puti? Pag merong isang tiny dot, doon ka na nakatitig talaga. Nakapagkausap mo siya, ang laki-laki ng malinis, walang dumi, doon ka nakatingin. No? Parang nunal na malaking hindi mo, Ganun ang tao kasi, normal sa atin yun eh. Ang pinapansin yung nagawang mali, paano naman yung nagawa na maganda? Zero na siya kaagad. Si Thomas, ganun nangyari sa kanya. Yes, no? Yes. Totoo naman nag-doubt si Thomas eh. Pero may mga parte po ng buhay ni Thomas, makikita natin yung kanyang zealousness sa faith sa Panginoon. Just like us, meron tayong mga weaknesses, meron tayong strength. Kaya nga ang Lord, nagkakapitalize siya sa strength na meron tayo kahit kakapiranggot. Doon siya magsisimula. Like Peter. Si Peter ang kinapitalize ng Panginoon sa kanya, yung kanyang pagiging bato eh. Rock, ano ba? Rock siya eh. Petro eh. Isa siyang bato eh. Doon nagkapitalize ang Panginoon, hindi pinansin yung nakapaligid doon. No? Alam naman natin si Peter, sige lang ng sige. Kung makapagsalita, ganun-ganun na lang. Si James, saka si John ng mga anak ni Zebedee, ganun din naman, napaka-susungit naman. Pero hindi pinansin yun ng Lord. Ang pinansin ng Lord, yung strength na meron. Lord, 99% po ng aking sarili, weak. I am only 1% strong. Ang sasabi ng Panginoon, that's enough. That 1% is enough. Kasi doon siya magsisimula. Doon magsisimula ang ating Panginoon. So, kung tayo man, kung meron po tayo yung sangkaterbang weakness, alam naman ng Panginoon kung ano dapat niyang gawin. Magkakapitalize siya doon sa natitirang strength na meron tayo. And from that small strength, palalakihan ng Panginoon yun. No? Through the Holy Spirit. So ito ngayon, inaasahan nila death, betrayal, suffering, ang aabutan nila pagpunta nila ng Jerusalem. Kasi nasa labis sila eh, at pabalik sila ngayon. No? Ito yung bago nangyari yung gabi na yon. Alam natin na nangyari. But when they finally approached the ancient city, they were not greeted by threats or angry mobs. Just the opposite. They encountered crowds welcoming Rabbi Jesus with shouts of Hosanna and waving palm branches. Ano ba tawag dito? Palm Sunday. Di ba ito yung sinaselebrate nila? Yung tinatawag na triumphal entry sa Jerusalem. Hindi pa sila pumapasok ng Jerusalem. They know na death ang pupunta ng Panginoon. Pero nung araw na yon, pagpasok ng Jerusalem, kahit paano nakita nila kung paano welcome ng mga tao ang ating Panginoon.
This certainly was not what the disciples had been told to expect. Kasi hindi sinabi ng Panginoon yon. But in spite of the hero's welcome of Palm Sunday, as Jesus gathered His followers in the upper room after nung Palm Sunday, no, para sa kanilang final Passover feast sa John 13, the mood had once again turned somber. Kasi ang saya nung eksena na yun eh. Ang bigat ng puso nila bago sila bumalik ng Jerusalem because of those stories. Sa mga sinasabi ng Panginoon, what must happen to Him for the salvation of souls. Tapos pagdating nga lang ng Jerusalem, iba. Parang piyesta, kasayahan, di ba? Winelcome sila ng mga tao. Hosanna to the Son of David. Ang saya-saya. Napaka-festive ng eksena. But you know, alam naman natin, hindi naman nagtagal talaga. Yung festive spirit na yon, we know. Hindi siya nagtagal. Dahil then again, napunta sila sa upper room. At yun na ngayon tinatawag na, ang tawag ng iba, Last Supper, ang tawag natin, Lord's Supper. Bumalik na naman sa kabigatan ang eksena. No? Katulad nga, halimbawa, may uuwi na nga lang eh, magpo-for good na eh. Di ba binibilang mo na, kunya, oh, next Friday nga po pala, last Friday ko na. Hindi ba, kunyari kung Sunday ngayon or Saturday, oh, last Saturday mo na. Di ba? Iba nga magbabakasyon lang, ganun eh. Lalo na yung mga magpo-for good. Uy, last Wednesday mo na. Magkakain ka na ng kubos. You know? Nakatikim ka na ba ng full, madam? Di ba yung mga last days? Iba yung feeling kasi papalapit eh. Kung yung pinag-uusapan natin na papalapit, something very, very gleeful or joyful, napaka-joyful natin. Eh, what about yung pinag-uusapan natin ngayon? It's about the death of our Lord. Na as time went by, death, no? Palapit ng palapit yung kamatayan. So sad. Kahit dito, mga kapatid, ang tagal mo na nakasama, no? Isipin mo, no, 40 years tayo magkasama dito. Mas matagal pa sa nanay ko talaga eh. You know? Tapos bilang yan na magpo-for good na siya. Iba yung feeling eh. Iba yung feeling, no? Nakasama mo lang sa trabaho yon. But we're talking about the Lord. For more than 3 years, nakasama siya ng mga disciples. At yung klase ng pag-asang nakita nila, walang kapares. Indeed, this is the Messiah. This is the Savior. This is the King. Tapos ito ngayon ang pinag-uusapan natin. He will die in the most terrible and violent way. Nakita niyo yung paano pagkakaiba? Nung glorious days nila, glory days, nung sinatatawag na dark days na ahead na kanilang kakaharapin. Marami silang iniisip by that time. Marami. Jesus, in an act of supreme servanthood, washed their feet before taking elements of Israel's Passover and creating His new memorial meal, symbolizing His suffering and death. The meal that had once been intended to represent Israel's rescue from slavery in Egypt was now sa upper room to picture humanity's rescue from slavery to sin and brokenness. Yung ginawa nung araw sa panahon ni Moses nang gawin uli ng Panginoon, this is the ultimate, no, memorial sa kanyang ginawa or gagawin para sa atin. Hindi na lamang para iligtas ang Israel, kundi iligtas yung sangkatauhan. Mula sa mga believers, mula sa panahon ni Adam, hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwa na ipanganganak sa mundong ito. Kasi hindi ba last time napag-usapan natin na bakit kaya hindi pa bumabalik ang Lord? Of course, wala pa yung signs, wala pa yung Antichrist or what. Pero ang tagal-tagal naman, di ba pwede ngayon na Antichrist, lumabas ka na kasi para matapos ng lahat ng ito or what? Kasi ang sabi sa Biblia kasi, sa aklat ng Revelation, meron kasing bilang yung kaluluwang dapat maligtas. Kapag nakumpleto na yung bilang ng kaluluwang dapat maligtas, then the end will come. Ang tanong ngayon, who is that last soul? No one knows. Only God knows. Malalaman lamang natin kapag yung kahuli-huli ang kaluluwang dapat maligtas ay naligtas na kapag ang wakas dumating. No? That's why. So, sa gabi ngayon na yun, supper, ang bigat-bigat ng kalooban nila. Kasi supposedly, sa pagkainan dapat masaya, di ba? Nasubukan nyo na bang kumakain kayo sama-sama? Talagang napaka-gloomy ninyo. Paabot nga ng patis. No? Nilaga ba to? Sinigang, you know? Naranasan nyo yung gano'n? Kumakain kayo mag-asawa o pamilya, ang lulungkot ninyo? No? Walang usapan. Di ba? Maririnig mo na lamang yung pagmuya niya sa sobrang katahimikan o paglunok.
Naranasan ba natin yung ganon? Ang bigat, napakabigat ng eksena, ng sitwasyon. Sa mag-asawa na lang pag nag-aaway di ba? Yun yung mga puro iringan lang Tabang naman ito. Tutulak yung patis, Di ba iba yung feeling, ang bigat no? Si Mr. habang naglalabo tuloy, bigat na bigat siya, no? Kasi merong something between them ng kanyang asawa After pa niya maglaba, siyempre magpaplansya pa yun, di ba? Tapos magluluto pa siyempre. Bigat-bigat ng kalooban niya ngayon. Higit pa doon, yung kalagayan ng mga disciples, ng mga apostles that night. As their minds struggled to comprehend all that Jesus was telling them, Judas abruptly left to prepare for his betrayal of Jesus. Nasa kalagitnaan ng nung gabi na yon, na napaka-solemn, napaka-memorial night, biglang merong someone in their midst umalis. Kaya nagtitinginan sila what's this? Ano nangyayari dito? Ba't umalis naman tong isang to? Ngayon pa ba naman siya alis sa kalagitnaan ng ginagawa natin? The remaining disciples didn't know why Judas had walked out in the middle of the memorial feast. Hindi nila alam. And that confusion likely only added to the weight of an evening that would mark them for the rest of their lives. Minsan kasi pag pinag-aralan natin, binasa natin yung eksena sa Lord's Supper, namimiss natin yung mood nung gabi na yon. What is the mood? Kasi kasama yun sa hermeneutics. When you're reading the Bible, wag mo siyang basahin na para ka lang babasa ng comics o liwayway. Ilagay mo yung puso't isip mo dun sa mismong binabasa mo. Kung galit si Pablo, isipin mo ano pakiramdam ng taong pinapagalitan, ano feeling ng taong galit, at may sinasabi siya sa kanyang pinapagalitan. Inilalagay yung sarili mo sa mood. At ang mood sa gabing yan, napakalungkot. Napakalungkot. Napakabigat. Parang walang bukas na darating sa kanila, kumbaga. Para bang sa gabing yun, hindi na sila magigising kapag sila'y natulog. Yun yung pakiramdam by that time. Napaka-gloomy ng araw na yan. Then, hindi lamang yon. Di biglang umalis si Judas. Saan mo pupunta tong isang to? Pambira naman. Ito ngayon. Finally, Jesus predicted Peter's coming denials. Doon din mismo. It was this final revelation that even Peter, the leader and the strongest, would defect. That sent his disciples into confusion and doubt. Narinig nila kasi maliit lang yung upper room Andun sila lahat ng kausapin ng Panginoon si Peter. Hayaan yung basahin ko sa inyo yung mismong kwento. yung passage na yon na kung saan kausap ng Lord si Peter. Ayun, mali. Para maliwanag sa atin, yan. Luke chapter 22, verse 31. Simulan natin sa 31. Sabi ng Panginoon, magkatabi sila ni Peter, doon sa upper room, sabi ng Lord kay Peter, Simon, Simon. Ano kasi, pag inulit yung pangalan mo, ibig sabihin, makinig ka maigi ha. This is something intimate. No? Tayo ba nag-uusap? Benny. Pag inulit ka, mayroong something intimate, right? Benny lang is enough. Benny yung nga pala. Hindi, ito, Simon. Yan. Sabi ng Panginoon kay Peter, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you. Like Job, nakikipag-usap ngayon si Satan to have Peter this time. That he might sift you like wheat. Gusto kanyang hipan na parang ipa ba tawag doon? But, I have prayed for you. Ito yung pinag-usapan natin pag prayer meeting, the power of intercession. Ang gusto ng Satan, sa Father, ibigay mo sa akin yung Peter na yan kung paano meron ako nagawa dyan sa Job na yan nung araw. Yun ang gusto ng kalaban. But sabi ng Panginoon, I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, ito ngayon yung prophecy ng Panginoon, hindi pa nangyayari, sinasabi na niya yung mga mangyayari, saka yung after na mangyayari. And when you have turned again, strengthen your brothers. Pinangunahan ng Panginoon, you will fall, Peter. Pero bumangon ka ulit, pangunahan mong iyong mga kapatid. Ang sabi ni Peter, Lord,
Nung marinig ni Peter yon, sinabi ng Panginoon, Lord, I am ready to go with you, both to prison and to death. Tapang, ano? Tapang. Verse 34, Jesus said, I tell you, Peter. Hindi na Simon. Yung po kasing Simon, yun yung personal name ni Peter. Yung Peter, pinangalanan siya ng Panginoon na Peter. You are Petro, and I am Petra. I am the rock, you're the stone. Ang Panginoon po kasi, napag-aralan natin ng mga nakaraang mga maraming panahon na sa mga messages, mahilig siya magbigay ng alias. Yung Peter, siya nagbigay nun. Kasi nakita niya yung pusong bato, yung pagiging firm ni Peter. So pinangalan niya ng Peter si Simon. Ang una yung sinabi, Simon, Simon. Nung sabihin ngayon ni Peter na, hindi, Panginoon, sasama ako sa inyo, sa prison man o sa kamatayan. Ginamit ng Panginoon yung given name niya kay Simon, Peter. Peter. The rooster will not crow this day until you deny 3 times that you know me. I-deny mo ako ng 3 times bago pa, after tumilaok or bago tumilaok ang manok. Imagine ngayon, kausap ako ng Panginoon, kunyari ako si Peter, nandiyan kayong lahat. You can hear yung conversation. What would you feel? Kinikilala mong leader to itong taong to, after the Lord. Tapos ano itong naririnig kong sinasabi ni Jesus Christ? Na i-deny niya mismo ang Lord. Now, imagine the mood. Ano nararamdaman mo ngayon? Nakakaya, at the same time, me myself, malulungkot ako ng todo. Kasi after the Lord Jesus Christ, si Peter ang ano natin ang second kumbaga second in command sa grupo. Tapos maririnig mo na mamamatay na nga ang Lord, sabi niya. Tapos yung papalit pa sa kanya, i-deny siya ng 3 times, magde-defect. Now imagine the mood by that time. Yung kalungkutan meron sila. Umalis na nga si Judas For some reason, kumbaga, ano naman itong taong to, may nasa kalagitnaan ng gawain, umaalis. Tapos ito pa ngayon, si Peter mismo yung leader after the Lord. Yun pa mismo yung mangyayari sa kanya. Gaano kabigat ngayon yung karamdaman, yung nararamdaman ng mga kapatid by that time. It's so heavy. It was so very, very heavy. Yun po yung sinasabi nating pagbabasa ng Biblia. Don't just read it. Be a part of the story. Put yourself para maramdaman mo yung binabasa mo, and you will understand. You will really understand. So lalo sila ngayong na-confuse, lalo silang nalungkot. Perhaps they murmured to one another, how can this be? Ano nangyayari sa grupo natin? Kumbaga sa isang church, nagsimula tayong napakaganda. Ano nangyayari ngayon? Nagkakawatak-watak tayo. Tapos yung mismong leader nating inaasahan natin na maglilit sa atin, magde-defect, magmumuslim pa siya. What's this? You know? Ano mararamdaman mo ngayon? Yung naiiwang leader, pag tayo dito, Alhamdulillah! No? Biglang si Allah nang ipipreach niya, ano mararamdaman mo ngayon? Napakasakit nun, para ka na talagang pinagsukluban ng langit at ng lupa. No? Napakahirap. How can this be? Where did Judas go? Why is Jesus leaving? Where does that leave us? Paano na tayo kapag nangyari yan? Will Peter really fail? Will I? Kasi kung si Peter nakataas-taas ng pananampalataya, babagsak, paano na ako? Diba? Paano na tayo? Nakakalungkot yung eksena na yan. It was a night of terror sa ating mga kapatid. Yun po yung setting ng Lord's Supper. Yun po ang setting. So in this confusion, panghuli, Jesus spoke words of comfort that have become familiar to Christ's followers everywhere. And He spoke them specifically to Peter. Kasi sila magkausap And while Peter was the primary focus of Jesus' words, we, like the other disciples, find that those words can give us comfort in our own seasons of struggles as well. At yung pong sinabi ng Panginoon na magbibigay ng pag-asa sa napaka-gloomy na eksena na yan ay malalaman natin next week. And that will be next Friday, pag-aaralan natin, Peace in Times of Trouble. Meron po kayong gusto idagdag? Comments or question? Meron pa po tayong 6 minutes. Kung wala na, i-spend natin yung 6 minutes sa preparation. Tayo yumuko, tayo manalangin.
Lord, maraming salamat po sa 54 minutes na pag-aaral. In a way, lalo namin nakita yung bigger picture nung gabi na yon sa upper room. Lord, we pray na turuan mo kaming basahin ang bawat kwento sa inyong aklat na para bang kasama kami mismo doon sa eksena. Ilagay namin ang aming puso't isipan sa aming binabasa, and we will really understand. Lord, maraming salamat po dahil even though kaming mga tao, our tendency is to self-destruct, you came, Panginoon, to build us. Maraming salamat, Lord, na yung pong imposible na sagot sa problemang sinimulan namin, ginawa ninyong posible ang kasagutan, and that is you yourself, but at a cost, and that is your life. Kaya Lord, we are more than grateful. We are thankful, Panginoon, sa inyong ginawa para sa amin. At iniling namin, Lord, na sa mga susunod pa mga pag-aaral, lalo po din yung dagdagan ng aming understanding. And give us the faith na tanggapin, Lord, ang inyong mga katuruan. Kaya, Father, maraming salamat po. Itong aming samdalangin in Jesus' name, sa paggabay po ng inyong Santong Espiritu. Amen. Amen.